nagtayo na ako ng ano yan, parang imaginary company. Pero syempre, hindi pwedeng imaginary lang. So you have to really invest money, time, effort. So wala pa ako nun. So nagtrabaho ako ng husto. Hanggang sa nakaipon ako, nanggaling din ako Amerika. Nagtayo na ako sa sarili kong recording studio. So at age 24, invest ako ng 3 million but I've lost it in 6 months. Bakit? Hindi pala ako negosyante. Akala ko, magaling na ako. Akala ko, pag talent ka, kaya mo nang magawa yung ginagawa ng isang kumpanya kung saan ka nagtatalent. Mali pala ako doon. Wala kasi akong entrepreneurial mindset. No? Hindi ko alam yung do's and don'ts. Akala ko, talent ka lang, makukuha mo na yung kliyente. So, but I have to do something. So, nag-start uli ako dito sa studio na to. Sabi ko, nag-start ako sa napakamahal na building dyan sa PBCom, sa Ayala. And then, nag-start uli ako sa 10,000 lang, which is pang-upa lang dito sa building, dito sa kwarto na to. Kaya hindi ko to iniiwan dahil it always reminds me of how I started and who I am. But eventually, lilipat na rin ako dahil I'm not into voice acting anymore. Yun sa sobrang pinagdaanan kong hirap, kasi nga, mahirap lang kami nung bata ako. Ang nanay ko, factory worker. Ang tatay ko, meter reader ng tubig dito sa Maynila. Kumbaga, I recognize na mahirap lang talaga kami. So sabi ko, kailangan pag nag-college ako, hindi na sila maghihirap sa akin. Magtatrabaho na ako para sa sarili ko. Naipon siya at galing din sa ibang tao na nautangan natin. Kumbaga, naging part sila ng company, pero lahat kami nalugi. So, hindi lang naman ako. May isa pa akong naging partner na hindi rin naman kumbaga, parehas ng vision namin. So, nagkautang pa ako. Imagine mo yun. Pero sabi ko, kung nagawa ko noon, magagawa ko uli ngayon. So, kung bumagsak ako ngayon,